Alam naman natin na itong special session na ito ay gagawin para legitimately matanggal si Senator Cayetano diyan sa Senado at maagaw na sa kanya ang Senate presidency para para maproteksyonan na naman nila yung kanilang mga amo, yung kanilang mga principal. Yung mga pinagtatakpan nila sa flood control Blue Ribbon Committee hearings, tawag dito, mapagtakpan na nila ng tuluyan. Tapos, matupad yung kanilang mga balak na masama pagdating sa botohan ni VP Sara Duterte. Ella, nakataas pa rin yung heightened security measures sa loob at labas ng Senado hanggang ngayong araw. Ito ay matapos ngang makatanggap ng impormasyon noong nakaraang linggo na mayroong banta sa seguridad ng institusyon. Ngunit hindi gaya noong nakaraang linggo, ngayong araw ay balik opisina na sa trabaho yung mga empleyado ng Senado. Mahigpit pa rin ang inspeksyon sa main gate pa lamang ng gusali ng Senado kung saan isa-isang sinusuri ang mga pumapasok na sasakyan. Mayroon ding inihandang listahan ang mga otoridad kung saan tanging ang mga accredited media ng Senate Beat at mga otorisadong individual lamang ang pinapahintulutang makapasok sa... Dapat yan, bago kayo magpapasok, sana sinabi nyo rin muna, wala na po yung threat. Okay na po, wala na po tayong threat, maayos na po ang ating sitwasyon ngayon. Maayos na po ang ating sitwasyon ngayon, hindi na po tayo delikado and so on and so on. Diba? Mantakin nyo, hindi nyo pa binabawi yung security threat na chinichismis na ito ni Matibag. Pinapasok nyo na yung mga empleyado. Halatang halata naman kayo. Na talagang pinigilan nyo lang pumasok yung mga empleyado dyan, binarbwire ninyo dyan para hindi matuloy. Yung pangalawang hearing ni Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee, style nyo bulok. Walang hiya kayo, mga manluloko kayo talaga. Premises ng Senado. Bago makatuloy sa loob, 2 beses na bineberipika ang pagkakakilanlan ng mga papasok. Una sa main gate at muli sa mismong entrance ng gusali kung saan mahigpit na hinahanap ang kanilang mga pangalan sa listahan kasama ang kanilang mga ID. Ang paghihigpit sa seguridad ay matapos kumpirmahin noong nakaraang linggo ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpapatupad ng heightened security sa Senado dahil sa ulat ng banta sa loob ng gusali. Tingnan mo pwede naman pala yung ganun eh. Pwede naman pala na maging mahigpit lang para sa mga papasok at lalabas ng Senado, pero bakit pinag-work from home mo? Dahil dun sa threat na sinasabi ninyo of a possible panggugulo ng isang armadong grupo. Tulad nino. Sinong mga armadong grupo yan? Ang armadong grupo lang naman nagpunta dyan sa Senado, yung grupo ni Matibag. Diba? Labo eh. Talaga mag-gets. So ngayon, nagpapasok kayo ng mga tao dyan. Before kayo nagpapasok, nagpa-media din ba kayo at sinabi ninyo na balik na po ang pasok sa Lunes ng mga senadora ng Senado, balik na po ang kanilang pasok kasi okay na. Na-address na po natin yung security threat. Na-address yun na nga ba? Kasi kung hindi nyo pa na-address yung security threat, hindi naman nangyari yung security threat na sinasabi nyo nitong mga nakaraang araw, so ibig sabihin, the threat still remains. O kung if the threat still remains, bakit nandiyan yung mga empleyado? Kung talagang concerned kayo sa mga empleyado, katulad na sinasabi ninyo, bakit nandiyan sila? Na-address nyo na? O kayo yung threat mismo at nag-stand down na kayo? Kaya pwede na ulit pumasok sa Senado. Bilis Ayon sa senador mismong, si National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag na ang nagberipika sa impormasyon na mayroon ngang planong manggulo sa institusyon. Dagdag pa ni Senator Gatchalian, posibleng may kaugnayan sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico ang umugong na banta sa seguridad ng Senado. Paano sila naging banta sa Paano naman naging banta sa seguridad itong mga to? Baka banta sila sa seguridad ng mga magnanakaw sa Malacanang, sa Senado at saka dyan sa Kongreso. Kaya siguro, kaya niyo siguro pinahinto dahil threat sila, security threat sila. Sa lahat ng mga magnanakaw, diniliberan nila ng mga pera-pera, lahat ng mga manyakis at mga babaero, ng mga diniliberan nila ng mga babae at di umano pati mga lalaki. May mga idiniliber sila, hindi lang sa mga babae na mga mambabatas, pati sa mga lalaking mambabatas, nag-deliver sila ng mga lalaki. Yung palagay ko, yun ang kinakatakot nila dito. Yung threat na sinasabi nila is not an armed conflict threat or an armed group kind of threat, but yung threat of lumabas yung katotohanan at ma-expose lalo itong mga magnanakaw dyan sa pamahalaan.
Yun yung threat na inaayaw nito ni Gatchalian na lumabas. Kaya, dahil wala namang schedule ng Blue Ribbon ngayon, kasi kung may schedule ng Blue Ribbon ngayon, nako, sigurado ako wala ulit pasok dyan sa Senado ngayon. Ella, hindi gaya nga noong nakaraang linggo, noong Wednesday and Thursday, work from home o remote setup yung mga empleyado ng Senado. So ngayon ay balik opisina na sila o balik trabaho na sila dito sa Senado at pinapayagan rin yung mga Senate accredited media na makapasok dito sa gusali ng Senado. Ngunit gaya ng nabanggit ko kanina, mahigpit nga yung seguridad na ipinatutupad doon pa lang sa main entrance dito sa Senate premises kung saan pinapatupad nila yung no ID, no entry at kung wala rin sa listahan ay talagang hindi nila pinapapasok yung mga individual na pupunta rito sa Senado. Yan muna update, balik sa'yo. So ngayon mga bossing, etong nangyayari ngayon sa ating bayang Pilipinas. Nagpatawag na po si President Bongbong Marcos ng special session. Wala lang ako nung sulat ng Malacanang tungkol dun sa special session. Pero dun sa special session, sinasabi doon na kailangan daw ng special session. Actually, sinabi na ito last week ni dating Secretary and Congressman Mike Defensor. Sabi niya na magpapatawag ng special session ang Malacanang kasi kapangyarihan ng Malacanang yun kasi sinediye sila, naka-adjourn na ang Senate. So, ang balik ng Senate supposedly sa pre-trial ng impeachment ni Inday Sara at saka pangalawa sa sa trial na ni VP Sara. Doon na babalik which is sa July na. O ngayon, pwede siyang ang presidente pwede magpatawag ng special session para itakil yung mga pinaka-importanting mga bagay-bagay. At diyan sa special session na 'yan, pwede ring magkaroon ng panibagong botohan ng mga committee chairmanship at saka ng liderato sa Senado. O kasi ang special session ay isang quorum. At katulad pa rin ng dati, sa isang quorum kailangan mo ng majority ng mga senador para ikaw ay makapag-legislate, makapag-elect at kung ano-ano pang mga dapat gawin diyan or ginagawa diyan sa Senado. O bagamat nakalagay doon sa kanilang memorandum na itong special session is for Mindanao. Para sa ganito, para sa ganyan, alam naman natin na itong special session na ito ay gagawin para legitimately matanggal si Senator Cayetano diyan sa Senado at maagaw na sa kanya ang Senate presidency para para maproteksyonan na naman nila yung kanilang mga amo, yung kanilang mga principal. Yung mga pinagtatakpan nila sa flood control Blue Ribbon Committee hearings, mapagtakpan na nila ng tuluyan. Tapos, matupad yung kanilang mga balak na masama pagdating sa botohan ni VP Sara Duterte. Kasi kailangan mo talaga ng 16, ayon sa batas, kailangan mo ng 16. Pero gusto nilang ibaba iyon. Yung majority gusto nilang ibaba dahil nga ayon sa kanila, nabawasan ng 2 yung mga senador. Dahil nga yung isa nakakulong at yung isa naman ay nagtatago, nabawasan ng 2. Tapos may bali-balita pa na pwede pang may makulong na mga membro ng minority. So kapag nangyari yun mga bossing, gusto nilang mangyari, ibaba yung 2/3, count ng 2/3 vote. Kung ang counts ng 2/3 vote ay magiging 12 na lang, 13 na sila. So ngayon, yun ang problema. Babaguhin nila, ibibend na naman nila ang batas para lang mapigilan nila si Inday Sara kasi alam naman nila pare-pareho. Kasi ganito ang ine-expect ng Senado na sumagot ang grupo ni Inday Sara doon sa mga nila, yung sa mga akusasyon ng impeachment ng Kongreso. Pero ang sinagot ng mga Duterte o ng kampo ni Inday Sara Duterte yung kanilang pagko-question sa mga technicalities ng naganap na proceeding diyan sa Congress. So yung actual na mga sagot nila dun sa akusasyon, hindi nila nilagay doon kasi nga nananatiling sorpresa yon para pagdating nung mismong impeachment hearing matataranta sila. Doon sa klase ng defense meron ang ako actually excited ako dyan sa impeachment na yan kasi gusto ko kung papaano bumula ang sipon neto ni Chua tsaka neto ni Luis Troy kasi hindi talaga nila alam kung ano ang depensa ng mga abogado ni VP Sara. O kaya hanggang ngayon nag-iingay pa rin sila kasi hindi nila makuha kung ano yung depensa at sinasabi nila magdadagdag na naman daw sila.
ng mga testigo pa, okay lang yan. Ang grupo ni Inday Sara, since 2023 pa, ready na sila dito sa impeachment. And since 2023 pa, alam na nila kung ano yung mga ibinabato kay Inday Sara. And it's the same old, same old issues na ibinabato nila. So, I'm pretty sure, sa haba ng kanilang lead time, sa haba ng kanilang panahon to prepare, I'm pretty sure talagang mawiwindang itong prosecution team. And they're hoping na itong Senate majority, they're hoping na lahat ito boboto pabor sa impeachment ni Inday Sara, which I believe hindi. Which I believe hindi because some of the senators dito sa majority ay re-electionist sa 2028. At ayaw ng mga yan na masisira sila. Oo, kasi si Mig Zubiri, sinabi niya na yan, hindi siya pabor sa impeachment. Si JB Ejercito, sinabi niya na yan, hindi siya pabor sa impeachment. Si Chis Escudero, hindi rin yan pabor sa impeachment. So tatlo na yun. -3 na kagad yun. Kung tatayo sila sa kanilang prinsipyo at talagang magiging patas sila, tama sila sa kanilang mga prinsipyo. Depende, wala mga prinsipyo yan. Yun ang problema natin. But then again, hindi pa rin sila nakakasigurado na makakakuha sila ng 16. Even Ping Lacson is telling us na hindi siya hindi nila kayang makuha yung 16. Eto, pakinggan natin. Again para sa mga nanonood, kailangan po ng 16, 16 para makonvict si VP Sara. Hindi sila makakuha ng 13, 16 pa kaya.